Dati hindi tayo makalapit sa Diyos. Dayuhan tayo. We are strangers. We are foreigners. But now, we become fellow citizens in heaven. Kaya, dalawa yung citizenship natin. Filipino citizen, citizen of heaven. Because the Word of God declares it. Kaya nga, pagdating ng araw, when the Lord will call us, tinawag niya tayo, sabihin, kukunin na niya tayo, huwag kayong matakot. Kasi, babaguhin ng Diyos ang ating mga katawan from corruptible to incorruptible. Meaning to say, yung katawan na yan, hindi na yan mabubulok, hindi na yan flesh and blood, but it will be katulad ng Panginoon na hindi na tayo bounded by time, place, kasi spiritual body na tayo. At yung lugar natin, hindi rito sa mundong ito, kundi sa langit. Kaya nga, why should we focus on earth? Sabi nga, bakit tayo mag-iimpok? Samantalang yung pag-iimpokan natin, sabi nga, Matthew 6, sisirain lamang yan ng kalawang, where moth and rust will destroy. Okay lang that we gain wealth. Okay lang that we have our assets like mga sasakyan, bahay. Pero hindi yan ang focus natin. Why? Because our citizenship is in heaven. Doon tayo. Heavenward. No? We are fellow citizens together with the people of God. We are fellow citizens with the people whom God has chosen before the foundation of the world. Sa inyo, mga bata pa kayo, you may not appreciate it, pero pagdating ng araw, you will realize as we are teaching, as we are preaching the Word of God, sana meron kayong matutunan na, kasi importante, the foundation of a Christian is the Word of God. There is no other foundation. No? Kaya nga maganda, nakikinig kayo. No? Makikinig kayo na in a sense, later on, you will gain something. It will be profitable for you in the future. Our fellow citizens in heaven. Kabal. Verse 20, tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyon, inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Alam ito ng mga Hudyo, may tinatawag na chief cornerstone. No? Tayo hindi. Ang alam natin yung mga poste. Pero sa mga Hudyo, pag nagtatayo sila ng bahay, may tinatawag na chief cornerstone. At yung chief cornerstone na yon, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, itinatayo yung bahay, chief cornerstone ng Panginoon, pero you are part of that building. No? Ang tawag doon, yung mga pebbles, no? Na liit-liit, we are being built together with the chief cornerstone, which is the Lord Jesus Christ. Kaya nga yung body of Christ, para siyang building na kasama tayo. Meaning to say, in the building, yung paggawa ng building na ito, katulad sa church, mayroong mga musicians, may mga pastors, elders and deacons, may mga preachers, no? May mga nagtatrabaho, caretaker. Kung ano man yung ministry natin within the church, you are part of that foundation. No? Meaning to say, you care for the body of Christ and you don't care only for yourself. It means hindi na tayo selfish, but we are now unselfish, giving care to the body of Christ. 21, sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinatayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Hindi natin masasabing building not unless may mga taong nakatira. Not unless ang mga tao ay nagwo-worship or the people are doing the ministry.
But we are being built up. Ika nga, bawat bahagi ng gusali ay nagkaka-ugnay-ugnay. So meaning to say, meron tayong mga part. We are part of the body of Christ, so do our part. Ang ginagawa natin para sa Diyos, may kapalit yan. Anong ibig ko sabihin may kapalit? May sinabi si Pablo, sabi niya, do not grow weary in doing good. In due season, you shall reap. Huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng araw, meron kayong i-reap o i-harvest. Pwede ka bang mag-harvest kung wala kang itananim? CJ? Wala, di ba? So meaning to say, along the way ng ating buhay Kristiyano, as we do good things, so good works, in due season, we shall reap.